ngiti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, 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 sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Good morning po. Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na ipinagkaloob niya po sa atin upang minsan pa tayo po ay makakapag-aral at makakapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, minsan pa maraming pong salamat sa umaga pong ito, sa pagkakataon na muli ay makalapit po sa inyo at makapagpasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa biyaya at kahabagan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at minsan pa ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po, Panginoon. At muli namin hinihiling, O Diyos, na kami po ay inyo pong samahan sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita. Patuloyan po kayong mangusap sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mensahe po ng iyong mga salita para sa aming lahat sa umaga pong ito. Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Praise God. Tayo po ay nasa Genesis chapter 13 at ang pamagat po ng ating tatalakay ngayong umaga ay Revealed by Your Choices. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 5, si Lot na kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. 6 and 7, dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Cananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. 8. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. 9. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Mayaman na noon sa Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Verse 10, at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Verse 11, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Verse 12, nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Verse 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban
kay Yahweh. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So makikita po natin dito, when given a choice, our first reaction is to think of ourselves. Gaya po ng naging sitwasyon po dito ni Lot sa ating pong nabasa. Pinapili po siya ni Abraham kung saan niya gustong manirahan. Dahil nga po nag-aaway na po ang kanila pong mga tauhan. Sabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka. Yan, sabihin nga po natin, mamili ka. Yan, so pinapili siya. Ano po? Sabi ni Abraham, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Kaya ang nangyari, pinili po ni Lot ang dakong silangan dahil nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Sabi nga dito sa ating binasa, ito ay katulad ng halamanan ni Yahweh. At ito ay katulad ng Ehipto. Ibig sabihin, napakaganda ng lugar na napili ni Lot. Sabihin nga po natin, napakaganda. Yan. So dito makikita natin, Lot's character is revealed by his choices. Sabihin nga po natin, choices. Pinili ni Lot ang pinakamagandang bahagi ng lupain. Kahit na ang ibig sabihin po noon ay maninirahan siya malapit sa Sodoma. So yung Sodoma po, isa po itong lungsod, city, na kilalang makasalanan. So inisip ni Lot na siguro magiging maganda ang buhay nilang mag-anak doon kung doon sila mapapatira. So hindi niya naisip na pwede silang mahawa sa kasamaan at kasalanan ng mga tao sa lugar na iyon. Or pwede silang mapahamak. Yan, sabi nga po natin, hindi niya naisip. Yan, sabi natin, pwede silang mahawa. Yan, so minsan ganun po tayo, hindi natin naiisip yung pwedeng, kung ano yung maging kahihinatnan ng ating mga pinipili. Bakit po? Kasi sabi po dito sa verse 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Ibig sabihin, malayo ang kanilang puso sa Diyos. Wala silang Diyos na kinikilala. Tingnan po natin ito. Oo nga, parang maganda sa paningin ni Lot. Pero pwede pala nilang ikapahamak ang pagtira po doon. Yun po ang pwede nating tingnan dito. Hindi po porket maganda sa ating paningin ay makakabuti po sa atin. Gaya po ni Lot. Your character, our character is revealed by our choices. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So maging maingat po tayo sa ating mga pinipili. Ano po? Yan, sabihin natin, maging maingat sa pinipili. Life is a series of choices. Maaari nga tayong pumili ng pinakamainam sa tingin natin. Pero pwedeng ang napili mo pala, ang siyang magdadala sa iyo sa kalungkutan o kapighatian. O dili kaya ay kapahamakan. Diba? Kaya nga dapat po nagpipray po tayo at humihingi po tayo ng karunungan sa Diyos sa lahat po ng mga desisyon na gagawin natin sa buhay po na ito. Sabihin natin karunungan. Sabihin po natin desisyon. Yan, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung ano yung gagawin natin, humingi tayo ng wisdom sa Lord. Kung ano yung plano natin, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Ano man ang magiging desisyon natin, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Gaya po ng ipinapakita po sa buhay po ni Lot na makikita nga natin sa mga susunod na chapters na humantong po ito sa maraming problema. Kapag talagang nagkamali tayo at hindi natin napili kung ano ang tama, ang mga consequences nito ay pwedeng habang buhay na dadalhin, maging ng iyong kaapu-apuhan. Kaya, wag po nating piliing ilapit ang ating sarili sa mga lugar kung saan ay pwede tayong mahawa
at mahulog sa pagkakasala. Purihin po ang Diyos. Nawa po, tayo po ay may natutuhan at napaalalahanan ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa umaga pong ito. Patuloyan po kayong maluwalhati at malakila sa aming mga buhay. Aming Ama, kahabagan po ninyo kami. Tulungan mo po kami. Bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan sa aming mga desisyon sa buhay na ito. Maging sa aming mga pinipili doon sa mga inaakala naming mabuti at maganda sa aming mga paningin. Tulungan mo po kami na huwag kaming madaya. Tulungan mo po kami na palagi ang malakaran namin ay ang iyong kalooban. Kung ano yung gusto mo para sa amin at hindi yung kung ano lang ang gusto namin. Ama, maraming pong salamat sa paalaala ng iyong mga salita ngayong umaga. Na hindi lahat ng pinipili namin, na gusto namin, na sa tingin namin ay maganda, ay mabuti din para sa amin. Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Palagi ay piliin ka namin at ang iyong kalooban sa buhay po na ito. Ama, maraming pong salamat sa araw na ito. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyong aming buhay, buong Miracle of Life family, maging ang aming pong mga kapatiran sa ibang fellowship, pagpalain po ninyo silang lahat at patuloy ang katagpuin sa pangalan ni Jesus. Ang aming Daddy Bishop, patuloy mo siyang ingatan at pangalagaan habang siya ay nasa Japan, and we pray God for your divine protection maging sa kanyang nalalapit po na pag-uwi. Patuloy mo siyang samahan at pangalagaan in the name of Jesus. Yan din po ang bawat isa sa amin, Panginoon, iligtas kaming lahat at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, maging sa anumang karamdaman. Yan din, Ama, ang aming dalangin, ang patuloy na biyaya at paglingap at pagyakap niyo po at kaaliwan sa mga mahal namin sa buhay sa Bicol, lalong higit sa pamilya po ng Mama Len at Mama Beng, sa mga naulila po ng Yaya Uning. We pray, God, sa patuloy na pagyakap po ninyo sa kanila pong lahat. Salamat po aming Diyos sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Patunay, O Diyos, na tapat po kayo sa iyong mga pangako sa amin. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, at hindi mo ipapahiya ang sinumang lumalapit sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya ang sinumang umaasa at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ama, minsan pa pinapupurihan ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga kabutihan, biyaya at kahabagan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all po. At maraming pong salamat sa inyong lahat. At magandang umaga po. Sa Diyos po ang pinakamataas po na papuri at pasalamat. Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God.